Kunin mo na ang mga gamit mo at lumabas ka na agad sa bahay na ito. Huwag mong sabihan ng kahit ano ang mga anak mo. Nananatiling umuugong sa tenga ko ang mga salita ng tubero habang nakatitig ako sa bintana ng kusina. Nagsimula ang umaga ng karaniwan tulad ng dati. Nanlalabong singaw ang kape sa paborito kong tasa, ang puting porselana na may maliliit na bulaklak na pag-aari noon ng nanay ko. Sumisilay ang sinag ng araw sa kurtina, nagpapailaw sa mga partikulo ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang tahanan ko ang aking kanlungan. Bawat sulok ay may kwento, bawat bagay ay may alaala. Ang mga pader na kulay krema ay ako mismo ang nagpintura 3 taon na ang nakalipas. Ang mga muebles na gawa sa madilim na kahoy ay minana ko mula sa aking mga magulang. Ang mga larawan ng pamilya na nakadekorasyon sa mantel ng fireplace. Lahat ay tila perpekto, maayos at payapa. Maaga nang umalis si Michael para sa trabaho gaya ng dati. Ang panganay kong anak na lalaki ay may nakasanayang mawala bago sumapit ang madaling araw at bumabalik kapag gabi na. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng konstruksyon. Sinabi niya na nitong mga nakaraang araw ay tila mas pagod at malayo ang loob niya kaysa dati. Iniiwas niya ang tingin niya sa akin habang kumakain. Isang salita lang ang sagot niya kapag tinatanong ko siya tungkol sa araw niya. Si Linda, ang nakababatang anak kong babae, ay bumalik sa bahay 6 na buwan na ang nakalipas matapos ang diborsyo niya. 38 anyos at bumalik sa pugad. Dala ang 2 maleta at isang kalungkutan na tila nakadikit sa balat niya na parang pangalawang balat. Gumugol siya ng mga oras na nakasara sa dati niyang silid. Lumalabas lang para kumain ng mabilis bago muling magtago. Sinabi niyang kailangan niya ng panahon para maghilom at hanapin ang sarili. Nauunawaan ko ang sakit. Nawalan ako ng asawa 7 taon na ang nakalipas at sa mahabang panahon nagulo ang buhay ko. Ngunit nariyan ang aking mga anak na sumuporta sa akin nang akala ko'y hindi na ako makakabangon. Kaya nang kailanganin nila ako, binuksan ko ang aking mga bisig at ang aking tahanan nang walang anumang tanong. Naging predictable na ang nakagawiang gawain. Gumigising ako ng 6:00, naghahain ng almusal na walang kumakain, naglilinis ng bahay, nanonood ng balita, naghahanda ng tanghalian na walang nakikisalo sa akin, nagbabasa ng libro, at nagluluto ng hapunan na kinakain namin ng tahimik. Ang mga araw ay nagsasanib-sanib na parang mga watercolor sa ulan, ngunit noong umagang iyon may nagbago. Nagsimulang tumulo ang gripo sa banyo sa itaas noong gabi. Hindi ito karaniwang patak, kundi kakaiba na para bang nagmumula ang tubig sa hindi dapat. Ginising ako ng tunog ng ilang ulit, isang hindi regular na ritmo na hindi ako pinayagang magpahinga. Nang bumaba ako para sa almusal, napansin ko ang basang bahagi sa kisame ng kainan sa ilalim mismo ng banyo sa itaas. Dahan-dahang tumutulo ang tubig, bumubuo ng munting patak na bumabagsak sa mesa tuwing ilang segundo. Kakaiba ito dahil inayos lang ang banyo sa itaas 2 taon na ang nakalipas. Pinilit ni Michael na palitan lahat ng tubo, kumuha ng buong pangkat ng mga manggagawa na nanatili sa bahay ng ilang linggo. Tinawagan ko si Michael sa trabaho para itanong kung ano ang dapat kong gawin. Tense ang boses niya nang sumagot, na para bang naistorbo ko siya sa isang mahalagang bagay. "Ma, tumawag ka na lang ng tubero. Hindi ako pwedeng umalis ng trabaho ngayon. Pero hindi ba dapat mong tingnan ang warranty sa renovation na kakagawa lang natin?" Hindi. Mas mabuting tumawag ng bago. Ipapadala ko sa iyo ang numero ng tubero na kilala ko." Parang kakaiba ang sagot niya. Bakit ayaw niyang kontakin namin ang kumpanyang gumawa ng orihinal na trabaho? Pero hindi ko na pinilit. Lalo kasing naiirita si Michael nitong mga nakaraang araw at natutunan kong huwag masyadong magpilit. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap ako ng text message na may pangalan at numero ni Manuela Plumber na ayon kay Michael ay may mahusay na mga rekomendasyon. Tinawagan ko agad. Isang kalmado at profesional na boses ang sumagot. "Magandang umaga. Si Manuel po ito. Paano ko po kayo matutulungan? May tagas sa kisame ko. Mukhang galing ito sa banyo sa itaas. Pwede mo ba itong silipin?"
Siyempre ma'am, makakarating ako roon sa loob ng 1 oras. Ano po ang address ninyo? Binigay ko sa kanya ang mga detalye at binaba ko ang telepono na may pakiramdam ng ginhawa. Hindi bababa sa masosolusyonan na agad ang problema. Habang naghihintay, nilinis ko ang kusina, inilipat ang mga muebles na baka mabasa at naglagay ng mga lalagyan para saluhin ang mga patak na patuloy na bumabagsak mula sa kisame. Eksaktong 1 oras ang lumipas nang tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ko ang isang lalaki na nasa edad 50, katamtaman ng tangkad, may pinungbuhok na kulay abo at mabait na mata sa likod ng salamin. Nakaputing overalls siya at may dalang kahon ng gamit na mukhang matagal nang ginagamit. Mrs. Smith, si Manuel po ako ang tubero. Pumasok ka po. Nasa kanito ang problema. Dinala ko siya sa silid kainan at ipinakita ko sa kanya ang bahagi ng kisame. Tumingin siya pataas, bahagyang kumunot ang noo at tumango. Kailangan kong suriin muna ang banyo sa itaas at pagkatapos ay kailangan kong pababa sa basement para tingnan ang mga pangunahing tubo. Siyempre, ituring mong parang sarili mong bahay. Umakyat si Manuel sa itaas nang may kumpiyansang hakbang at di nagtagal ay narinig ko ang tunog ng kanyang mga kasangkapan habang nagtatrabaho. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba siya na may seryosong ekspresyon. Ma'am, kailangan kong suriin ang basement. May direktang daan mula rito. Oo, nasa kusina ang pinto. Kailangan mo ba akong isama? Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Baka matagal ito. Tumango ako at bumalik sa aking mga gawaing bahay, pero may something sa tono niya na nakapang-nerbiyos sa akin. Hindi ko masabi kung ano eksakto, pero may tensyon sa boses niya na hindi nandoon noong pagdating niya. Naglaho si Manuel sa pintuan ng basement at kinalubugan ng katahimikan ang bahay. Naririnig ko lamang ang mga tunog na metal ng kanyang mga kasangkapan na tumatunog mula sa ibaba, isang malayong alingawngaw na nagpapatibay ng loob sa akin. Hindi bababa sa may isang bihasa na ang humahawak sa problema. Naghain ako ng isa pang tasa ng kape at umupo sa paborito kong upuan sa dining room kung saan makikita ko ang basang bahagi sa kisame. Tumigil na itong tumulo, na isang magandang palatandaan. Marahil ay nahanap na ni Manuel ang pinagmumulan ng problema at inaayos na niya ito. Tiningnan ko ang orasan sa pader. 11:00 na ng umaga. Natutulog pa rin si Linda, gaya ng karaniwan niya nitong mga nakaraang araw. Mula nang siya'y magdiborsyo, naging lubos na pabago-bago ang kanyang schedule ng pagtulog. Minsan, naririnig ko siyang naglalakad-lakad sa kanyang silid hanggang sa madaling araw. Minsan naman, hindi siya lumalabas ng kanyang silid hanggang sa hapon na. Nababahala ako sa kanya. Bilang isang ina, nagkakaroon ka ng isang partikular na kutob kung may mali sa iyong mga anak, gaano man sila katanda. Nang hina si Linda, may mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at isang kaputlang hindi normal para sa kanya. Iminungkahi kong magpatingin siya sa doktor pero palagi siyang nakakahanap ng mga dahilan para ipagpaliban ito. Ayos lang ako ma, kailangan ko lang ng panahon para iproseso ang lahat ng nangyari kay Richard. Ang sasabihin niya tuwing babanggitin ko iyon, pero hindi ako kumbinsido. Ang dati niyang asawa ay isang taong maraming problema. Totoo iyon, pero tila may mas malalim na dinaranas si Linda kaysa sa sakit ng isang hiwalay. Nagpatuloy ang mga ingay mula sa basement ng halos 1 oras. Paminsan-minsan, naririnig kong gumagalaw si Manuel sa iba't ibang bahagi, hinihila ang isang mabigat na bagay, at banayad na tinatapik ang mga tubo para subukan ang mga ito. Masusi siyang manggagawa. Nagustuhan ko iyon. Maraming profesional ngayon ang nagmamadali at padamdam lang ang trabaho. Nagpa siya akong magluto ng tanghalian. Baka magising si Linda sa amoy ng pagkain at makapagtulungan kaming kumain tulad ng dati. Binuksan ko ang refrigerator at tiningnan kung ano ang meron ako. Manok, sariwang gulay at bigas. Magagawa ko ang nilagang paborito niya noong bata pa siya. Habang tinadtad ko ang sibuyas, naalala ko ang mga linggo ng pamilya noon. Uupo ang asawa ko sa sopa habang nagbabasa ng pahayagan. Maglalaro si Michael sa bakuran kasama ang kanyang mga laruan na kotse at tutulungan ako ni Linda sa kusina, nakatayo sa isang upuan para maabot ang lababo.
Puno ang bahay ng tawa, pag-uusap at buhay. Ngayon, iba na ang lahat. Naging tahimik ang mga linggo, halos malungkot. Uuwi ng huli si Michael mula sa trabaho. Kahit Sabado't Linggo, palaging may mahahalagang proyekto na kailangang tapusin. Ginugol ni Linda ang buong araw sa kanyang silid o lumalabas nang hindi sinasabi kung saan siya pupunta. Nasasanay na ako sa pag-iisa, pero hindi ibig sabihin na nag-e-enjoy ako rito. Naputol ang aking mga iniisip nang marinig ko ang tunog ng mga paa na umaakyat mula sa basement. Lumitaw si Manuel sa kusina, pero may nagbago sa itsura niya. Naputla ang mukha niya at bahagyang nanginginig ang mga kamay habang isinasara niya ang kanyang kahon ng gamit. "Tapos ka na? Nahanap mo ba ang problema?" Tanong ko, habang pinupunasan ko ang mga kamay sa aking apron. Kumunaw si Manuel sa akin ng kakaiba na para bang sinusuri ang isang bagay sa mukha ko. Nangangatal ang tingin niya sa pagitan ng mukha ko at ng pinto ng basement. "Ginang Smith, kailangan kitang kausapin. Pwede ba tayong umupo sandali?" Lubos na nagbago ang tono ng boses niya. Hindi na siya parang kalmado at propesyonal na dumating isang oras ang nakalipas. May pagmamadali sa boses niya, isang tensyon na agad akong nag-alerto. Siyempre, "May problema ba? Seryoso ba ang tagas?" "Hindi naman talaga tagas, ma'am." Umupo siya sa tapat ko sa mesa sa kusina, inilapag ang kanyang mga gamit sa sahig at kinuskos ng may kaba ang kanyang salamin. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi ko maintindihan. Ano nga ba ang sanhi ng pagkabasa? Tumahimik si Manuel sandali na para bang hinahanap ang tamang salita. Sa wakas, tiningnan niya ako ng diretso sa mata. "Ma'am, nag-iisa ba kayong nakatira rito?" "Hindi, kasama ko ang dalawa kong anak, sina Michael at Linda. Pareho na silang nasa hustong gulang, pero pansamantala silang bumalik sa bahay at malaya silang makapasok sa basement." Mukhang kakaiba ang tanong. "Oo naman, bahay nila rin ito. Bakit niyo tinatanong?" Yumuko si Manuel pasulong, pinababa ang boses na para bang may nakikinig. "Mrs. Smith, ang natuklasan ko roon ay hindi problema sa plumbing. May naglagay ng isang bagay sa basement, isang bagay na hindi dapat naroon." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong klaseng bagay? Masalimuot itong ipaliwanag, pero ang masasabi ko ay hindi ito aksidente. Sinasadya itong inilagay doon at kilala ng lubos ng taong iyon ang bahay na ito. Pakiramdam ko ay gumagalaw ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Ibig mong sabihin may pumasok ng lihim sa bahay ko para maglagay ng isang bagay sa basement ko? "Hindi, ma'am. Sa tingin ko hindi ito estranghero." Nanlambing sa hangin sa pagitan namin ang kanyang mga salita na parang nakalalasong ulap. Hindi ko lubos na maproseso ang ipinahihiwatig niya. Hindi ko maintindihan. Anong sinasabi mong iparating sa akin? Tumayo si Manuel at lumakad papunta sa bintana, tumingin sa hardin na para bang tinitiyak na kami lang ang magkasama. "Ma'am, napansin niyo ba ang anumang kakaibang sintomas kamakailan? Hindi pangkaraniwang pagkapagod, pananakit ng ulo, hirap sa pagtulog?" Nagulat ako sa tanong. "Oo nga pala, mas napapagod ako kaysa dati at medyo madalas akong magkaroon ng pananakit ng ulo, pero matanda na akong babae." "Normal lang yon. At ang mga anak mo, nakita mo ba sa kanila ang parehong sintomas?" Nag-isip ako sandali. Nang nabanggit niya iyon, napagtanto kong hindi ko napansin sina Michael o Linda na nagrereklamo ng pagkapagod o pananakit ng ulo. Sa katunayan, sa kabila ng emosyonal na problema ni Linda, mukhang nasa mabuting kalusugan silang pareho. Hindi, mukhang maayos naman sila. Tumango ng mabigat si Manuel na para bang kinumpirma ng sagot ko ang kanyang mga hinala. "Ma'am, kailangan mong makinig sa akin ng mabuti. Mahirap itong tanggapin para sa iyo, pero mahalagang maniwala ka sa akin." Bumalik siya sa mesa at umupo sa harap ko, hinawakan ang mga kamay ko. Malamig at mamasamasa ang mga palad niya. Ang aparatong nahanap ko sa basement ninyo ay konektado sa ventilation system ng bahay na ito. Particular, nakatutok ito sa silid-tulugan ninyo, sa silid-tulugan ko. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin may nag-install ng sistema para maglabas ng mga sangkap sa hangin na iyong nilalanghap. Mga sangkap na maaaring dahan-dahang magpapasakit sa iyo. Parang galing ang mga salita sa malayo, na para bang naririnig ko ang mga ito sa pamamagitan ng isang lagusan. Hindi sila maaaring totoo.
Hindi nangyayari sa totoong buhay ang ganito. At lalong-lalo na, hindi sa bahay ko kasama ang pamilya ko. Imposible yan. Siguradong may pagkakamali. Baka isang uri ng air purifier ito na inilagay noong nag-aayos sila na hindi mo lang nakikilala. Mariing umiling si Manuel. Ma'am, tubero na ako ng mahigit 20 taon. Nakita ko na lahat ng uri ng plumbing, ventilasyon at filtration system. Ang nasa basement ninyo ay hindi air purifier. Iba ito ng lubos. Tumayo ako mula sa upuan, kailangan kong gumalaw para gawin ang isang bagay sa kaba na tumitindi sa dibdib ko. Hindi po pwedeng nangyayari ito. Dapat may makatuwirang paliwanag. Mayroon, sabi ni Manuel ng mahinahon. May isang tao sa bahay na ito na gustong saktan ka. Ang mga salita ni Manuel ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang kampana ng libing. May isang tao sa bahay na ito na gustong saktan ka. Kumapit ako sa sandalan ng upuan, pakiramdam ko'y baka bumigay ang mga binti ko anumang sandali. Hindi, imposible iyon. Hindi ako kailanman sasaktan ng mga anak ko. Pinalaki ko sila, mahal nila ako. Mali ka siguro. Dahan-dahang tumayo si Manuel na parang may mabigat na balita na ihahatid. Ginang Smith, naiintindihan kong mahirap itong tanggapin, pero kailangan kitang samahan sa basement para makita mo mismo ang aking natuklasan. Mariing umiling ako. Ayokong makakita ng kahit ano. Gusto kong umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Baliw ka kung akala mong maniniwala ako sa sariling mga anak ko. Pakiusap. Pinutol niya ako sa malumanay ngunit matigas na tinig. 5 minuto lang. Kung pagkatapos mong makita ang ipapakita ko sa'yo ay iniisip mo pa ring mali ako, aalis na ako agad at hindi mo na ako muling maririnig. May something sa tono niya na pumigil sa akin. Hindi siya tunog baliw o isang taong gumagawa ng kwento. Tila siya isang lalaking nakakita ng kakilakilabot na bagay at hindi alam kung paano ito iparating nang hindi sinisira ang mundo ko. Ano nga ba talaga ang nakita mo doon sa baba? Mas mabuti kung makita mo mismo. Hindi sapat ang mga salita para ilarawan ito. Sinulyapan ko ang hagdan patungo sa itaas na palapag, kung saan malamang ay natutulog pa si Linda. Pagkatapos ay tiningnan ko ang pinto ng basement. Sa loob ng 40 taon, pababa ako sa basement na iyon ng daan-daang beses para maglabada, kumuha ng mga dekorasyon sa Pasko, at mag-imbak ng mga bagay na hindi na namin ginagamit. Ito ay isang pamilyar at ligtas na lugar. Sige na, sa wakas ay sabi ko, pero 5 minuto lang. Tumango si Manuel at kumuha ng flashlight mula sa kanyang kahon ng gamit. Kakailanganin mo ito, hindi masyadong maganda ang ilaw doon. Sinundan ko si Manuel papunta sa pinto ng basement at sobrang lakas ng tibok ng puso ko na akala ko maririnig niya ito. Bumaba kami sa hagdanang gawa sa kahoy na umuungol sa ilalim ng aming mga paa. Iyon ding tunog na narinig ko na ng libu-libong beses. Pero ngayon, ang bawat kaluskos ay tila nakakatakot, parang babala. Ang basement ay may pamilyar na amoy ng halumigmig at katandaan. May mga kartong kahon na nakasalansan sa tabi ng mga pader, ang washing machine at dryer ay nasa karaniwan nilang sulok. Maayos na nakasabit ang mga gamit sa paghahalaman. Lahat ay mukhang normal. Dito sa bandang ito, bulong ni Manuel, napatungo sa pinakamalayong sulok ng basement sa likod ng furnace. Sinundan ko siya, dahan-dahang nakaka-adjust ang aking mga mata sa mahinang ilaw. Binuksan ni Manuel ang flashlight niya at itinutok ito sa bahagi ng pader na bihira kong napupuntahan. Sa una, wala akong nakitang kakaiba. Ano ba dapat ang hahanapin ko? Tingnan mong mabuti, sa likod ng mga tubo na iyon. Sinundan ko ang sinag ng flashlight niya at doon ko ito nakita. Nakasiksik sa pagitan ng mga karaniwang tubo ng tubig ay may isang bagay na tiyak na hindi dapat naroon. Isang serye ng mas manipis na tubo na gawa sa tila espesyal na plastic ang konektado sa isang metal na kahon na kasing laki ng toaster. Ano yan? Lumapit ka. Lumapit ako at itinutok ni Manuel ang ilaw ng direkta sa aparato. Ngayon nakita kong may ilang kompartimento ito. Ang iba ay naglalaman ng mga likido na magkakaibang kulay. Ang iba naman ay may itsurang digital timer na may kumikislap na pulang numero. Konektado ito sa ventilation system ng bahay ninyo, paliwanag ni Manuel sa mahinang boses.
Partikular, ang mga tubong ito ay pataas at kumokonekta sa mga air duct na diretsong papunta sa silid tulugan ninyo. Hinawakan ko ang isa sa mga tubo gamit ang nanginginig kong mga daliri. Mainit ito, na para bang kakagamit lang. Anong klaseng likido ang mga iyon? Hindi ako chemist, pero sa amoy at itsura, masasabi kong mga sangkap ito na dinisenyo para magdulot ng unti-unting epekto sa sino mang makasingaw nito. Matinding pagkapagod, mahinang resistensya, baka mas seryosong karamdaman sa paglipas ng panahon. Tinanggihan ng isip ko na lubos na iproseso ang nakikita ko. Pero nangangailangan ito ng teknikal na kaalaman, isang espesyal na instalasyon. Hindi ito bagay na magagawa mo sa loob ng isang hapon. Tama. Sino man ang gumawa nito ay alam ng eksakto ang kanilang ginagawa at mayroon silang walang limitasyong access sa bahay mo hanggat kinakailangan. Naalala ko ang pag-aayos ng banyo, 2 taon na ang nakalipas. Nasa bahay ang mga manggagawa ng ilang linggo. Personal na pinangasiwaan ni Michael ang buong proyekto, pinipilit na huwag akong mag-alala tungkol sa mga teknikal na detalye. Ang pag-aayos ng banyo, bulong ko. Noong inaayos ang banyo, palaging may mga trabahador dito. Sino ang nag-supervise ng pag-aayos na iyon? Ayaw kong sumagot. Ayaw kong makumpirma ang hinala ko sa pamamagitan ng salita. Ang anak kong si Michael, siya ang nag-asikaso ng lahat. Tumango ng seryoso si Manuel. Ma'am, hindi na-install ang sistemang ito sa loob ng 2 araw. Nangailangan ito ng pagpaplano, pagbili ng mga partikular na materyales at isang taong may kaalaman sa bentilasyon at batayang chemistry. Nanlalamang ako. Nagtatrabaho si Michael sa konstruksyon. Alam niya kung paano gawin ito. At ang kapatid niyang si Linda, nag-aral ng chemistry sa kolehiyo bago siya nag-asawa. Nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan sa isang nakakatakot na perpektong paraan. Ang mga sintomas na nararanasan ko ng ilang buwan, ang patuloy na pagkapagod, ang pananakit ng ulo, ang pakiramdam ng kahinaan na inako kong dahil na lang sa katandaan ko. Ang pagpilit ni Michael na ayusin ang banyo, ang biglaang pag-uwi ni Linda nang magsimula ang mas seryosong problema sa kalusugan ko. Gaano na katagal gumagana ang sistemang ito? Tanong ko nang may namumungay na boses. Ininspeksyon ni Manuel ang mga digital timer. Batay sa pagkasuot ng mga bahagi at sa dami ng natirang sangkap sa mga tubo, masasabi kong hindi bababa sa 8 o 9 na buwan. 9 na buwan. Eksaktong nang nagsimula akong palaging magkasakit. Eksaktong nang nagsimula akong mag-isip na baka nagkakaroon ako ng sakit na kaugnay ng katandaan. Diyos ko, bulong ko habang sumasandal sa pader para hindi ako mahulog. Ma'am, may isa pa kayong dapat makita. Itinutok ni Manuel ang flashlight sa ibang anggulo ng aparato at may nakita siyang maliit na digital na screen na may mga numero at graph. Nakaprograma ang sistemang ito para unti-unting tumaas ang konsentrasyon ng mga sangkap, na nangangahulugang habang tumatagal ay mas lumalala ang epekto. Paano mas lumalala? Kung walang tamang medikal na paggamot at patuloy na pagkakalantad, maaari itong maging nakamamatay sa loob ng ilang buwan pa. Tumama sa akin ang mga salita na parang pagguho ng niebe. Ang sarili kong mga anak, ang sarili kong laman at dugo ay sinubukang patayin ako ng dahan-dahan, hindi dahil sa pagsabog ng galit, hindi dahil sa damdamin, kundi sa isang pinag-isipan at sistematikong paraan na pinayagan akong magdusa ng buwan-buwan bago mamatay. Bakit? Bulong ko, bakit nila gagawin ito? Pinatay ni Manuel ang flashlight at mahinahon niyang hinawakan ang braso ko para gabayan ako patungo sa hagdan. Tanong iyan na sila lang ang makakasagot. Pero ma'am, kailangan ninyong lumabas ng bahay na ito kaagad. Umakyat kami ng tahimik. Parang jelly ang mga binti ko. Hindi ganap na gumagana ang isip ko. Nang makarating kami sa kusina, sumambot sa akin ang katotohanan ng buong lakas. Ito ang aking tahanan, ang aking kanlungan, ang lugar kung saan ko pinalaki ang aking mga anak, kung saan ako nagluksa sa pagkamatay ng aking asawa, kung saan ko pinlano nagugulin ang aking mga huling taon ng payapa at ginawa ito ng aking mga anak na aking silid panghihirap. Jing Smith, matatag na wika ni Manuel,
Pakinggan mo akong mabuti. Kailangan mong kunin lamang ang mga mahahalaga, lumabas ka ng bahay na ito ngayon din, at huwag mong sabihin sa iyong mga anak kung saan ka pupunta. Pero hindi ko lang basta-basta maiiwan. Ito ang bahay ko. Mga anak ko sila. Sinubukan kang patayin ang mga anak mo, sabi ni Manuel nang may tigas na ikinagulat ko. Walang usaping sulit na pag-usapan sa mga taong nakarating na ng ganito kalayo. Tumingin ako sa hagdan patungo sa itaas. Nasa itaas si Linda, malamang kakagising lang, nagbabalak na bumaba para sa tanghalian. Ang maliit kong si Linda, na dati napakabait na bata, na nagbigay sa akin ng aliw ng mamatay ang kanyang ama, na umiyak sa aking mga bisig nang gumuho ang kanyang kasal. Hindi ako makapaniwala na kasangkot siya, mahina kong sabi. Ma'am, ang kaalamang kemikal na kailangan para dito ay hindi pangkaraniwan. Alam ng eksakto ng nagdisenyo ng mga halamang gamot na iyon kung anong epekto ang magkakaroon ng bawat sangkap at sa anong konsentrasyon. Nag-aral ng chemistry si Linda. Nagtrabaho siya sa isang laboratorio ng maraming taon bago siya nag-asawa. Kailangan kong kausapin sila. Kailangan nilang ipaliwanag kung bakit. Mariing umiling si Manuel. Hindi ma'am. Kapag nalaman nilang nadiskubre mo na ang kanilang plano, baka gumawa sila ng isang desperadong bagay. Kailangan mong makaligtas muna. Naging nakabibinging ang katahimikan sa kusina. Naririnig ko ang tik-tak ng orasan sa pader, ang malabong ugong ng refrigerator, at ang sarili kong hirap na paghinga. Pinanood ako ni Manuel na may halo ng habag at pagmamadali, hinihintay na maunawaan ko ang tindi ng aking bagong tuklas. Kailangan kong umupo, bulong ko, habang bumabagsak sa isa sa mga upuan sa kusina. Nanginginig ng hindi mapigilan ang aking mga kamay. Sinubukan kong sumigop ng kape pero nanginig ng sobra ang tasa kaya natapon ang laman. Lumapit si Manuel at mahinahon niyang kinuha ang tasa mula sa aking mga kamay. Ma'am, naiintindihan kong nakapaghihiwalay ito ng loob, pero delikado bawat minuto na nananatili kayo sa bahay na ito. Delikado? Mga anak ko sila, Manuel. Ako ang nagpalit ng lampin nila, nagpagaan ng loob nila tuwing may bangungot, tumulong sa kanila sa takdang aralin. Paano nila nagustuhang patayin ako? Naputol ang boses ko sa huling salita. Ang mga luha na pinipigilan ko ay tuluyang bumuhos, dumadaloy sa aking mga pisngi na parang ilog ng sakit. Umupo si Manuel sa tapat ko, seryoso ngunit maunawain ang kanyang ekspresyon. Ginang Smith, marami na akong nakita sa aking trabaho. Nasa mga bahay na ako kung saan may tinatagong kakilakilabot na lihim ang mga pamilya. Ang natagpuan ko sa ibaba ay hindi gawa ng isang taong kumilos ng padalos-dalos. Maingat itong pinlano at isinagawa ng mga taong inisip ang bawat detalye. Ngunit dapat may paliwanag. Baka tinataktak sila o may pilit sa kanila. Sino ang makakapilit sa dalawang nasa hustong gulang na maglagay ng sistemang panlalasong sa bahay ng kanilang sariling ina? At kung tinatakot-takot nga sila, hindi ba dapat sila lumapit sa iyo para humingi ng tulong? May malupit na luhika ang kanyang mga salita na hindi ko mabubuwag. Sinubukan kong mag-isip ng kahit ano na makakapagpaliwanag sa hindi mailalawan, ngunit ang bawat linya ng pangangatwiran ay gumuho sa harap ng pisikal na ebidensya na nakita ng aking sariling mga mata. Ang pera, bulong ko ng biglaan. Kailangang tungkol ito sa pera. Yumuko si Manuel. Anong pera? Nang mamatay ang asawa ko, nag-iwan siya ng malaking life insurance policy. Dagdag pa rito, may panghabambuhay akong ipon. At ang bahay na ito, malaki ang halaga ngayon na na-gentrify na ang kapitbahayan. Magkano ba ang pinag-uusapan natin? Sa pagitan ng policy, ng ipon, at ng halaga ng ari-arian, halos $800,000. Tumango ng seryoso si Manuel. Malaking halaga iyon na maaaring mag-udyok sa mga desperadong tao na gumawa ng masasamang bagay. Pero hindi naman sila desperado. May trabaho si Michael, makakakuha si Linda ng pera mula sa diborsyo. Sigurado ka ba dyan? Kailan ka huling talagang nakipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang sitwasyong pinansyal? Inisip ko ang tanong na yon.
Ang totoo, matagal na akong hindi nakipag-usap ng malalim sa alinman sa aking mga anak. Palaging abala si Michael, pagod o masungit. Si Linda ay nanatili sa kanyang silid o lumalabas ng hindi sinasabi kung saan. Hindi ko talaga alam kung kumusta sila pinansyal, inamin ko. Inakala ko lang ay ayos lang sila dahil hindi sila humingi ng tulong sa akin. Marahil dahil alam nilang makukuha nila ang lahat ng pera mo sa ibang paraan. Tumama sa akin ang pangungusap na iyon na parang isang sampal. Pakiramdam ko ay masama ang aking katawan nang maisip ko ang mga anak ko na nakaupo ng magkakasama, pinaplano ang aking kamatayan, kinukwenta kung gaano katagal ito, at hinahati ang aking mga ari-arian bago pa man ako tuluyang mawala. Paano nila nakayanan na makipaglib sa akin ng mga ganitong buwan, kumain sa hapag ko, magkunwaring mahal nila ako, samantalang alam nilang ginagawa nila sa akin? Hindi ko alam, ma'am, pero ang alam ko, mapanganib ang mga taong kayang gumawa nito at kailangan mong lumayo sa kanila ngayon na. May ingay mula sa itaas na nagpagulat sa akin, mga yabag sa ikalawang palapag, gising si Linda. Nanay, tawag niya mula sa itaas. Sino ang kinakausap mo? Nagkatinginan kami ni Manuel. Nakita ko ang tensyon sa kanyang mga mata, ang pagmamadali na umalis bago pa lumikot ang sitwasyon. Sabihin mo sa kanya tubero ako at malapit na akong matapos. Bulong ni Manuel. Tubero yan, hon. Ayusin niya ang tagas, sigaw ko pataas, sinisikap na maging normal ang boses ko. Sige, bababa na ako sandali. Tumayo agad si Manuel. Ma'am, kailangan na nating umalis ngayon. Nasa madaling maabot ba ang mahahalagang dokumento ninyo? Nasa safe sa silid ko. Kunan ninyo. Kunan ninyo lang ang mga kailangan. ID, mga papeles sa bangko, ilang damit. Maghihintay ako rito para siguraduhin na hindi bababa ang anak ninyo. Tumayo ako sa nanginginig na mga binti. Bawat hakbang papunta sa hagdan ay pakiramdam ko'y naglalakad ako patungo sa bangin. Umakyat ako ng dahan-dahan at tahimik hanggat maaari, kahit na ang tibok ng puso ko ay napakalakas na sigurado akong maririnig ito sa buong bahay. Ganoon pa rin ang itsura ng silid ko. Maayos na kama, mga larawan ng pamilya sa mesa sa tabi ng kama, at ang aparador ay nakaayos ayon sa kulay. Pero ngayon alam kong may lason na pumapasok sa espasyong ito, na sadyang idinisenyo para pahinain ako hanggang sa mamatay. Binuksan ko ang safe na nanginginig ang mga kamay. Nasa loob ang aking pinakamahalagang dokumento, ang aking huling habilin, ang titulo ng bahay, ang polisiyang pang-insurance, at ang impormasyon sa bangko. Kinuha ko ang lahat at isiniksik sa isang maliit na bag. Pagkatapos, lumapit ako sa aparador at kumuha ng ilang pangkaraniwang damit. Habang nag-iimpake ako, napatingin ako sa isang larawan sa aking aparador. Mula iyon noong nakaraang Pasko, 8 buwan lang ang nakalipas. Nakangiti kami ni Michael at Linda sa harap ng Christmas tree. Nakababalot ang braso ni Michael sa aking balikat. Hinahalikan ako ni Linda sa pisngi. Sa litratong iyon, mukha silang mapagmahal na mga anak na inakala kong sila nga, pero ngayon alam ko nang noon pa man ay sinimulan na nilang lasunan ako. Na-install na ni Michael ang sistema. Nakalkula na ni Linda ang mga dosis ng chemical. At naroroon sila, nakangiti, nagpapanggap na mapagmahal habang isinasagawa nila ang aking mabagal na kamatayan. Kinuha ko ang litrato at inilagay ko ito sa bag ko, hindi dahil gusto kong alalahanin ang sandaling iyon, kundi dahil kailangan kong tandaan na ang mga taong pinakamalapit sa atin ang maaaring maging pinakamapanganib. May narinig akong mga boses sa ibaba. Bumaba si Linda at nakikipag-usap kay Manuel. Normal ang boses niya, halos masigla, na para bang hindi siya isang mamamatay tao na nakikipag-usap sa lalaking nakadiskubre ng krimen niya. Tumipa ako ng dahan-dahan hanggat maaari. Mula sa huling baitang, nakita ko si Linda sa kusina, nakasuot ng kulay rosas na pajama at tsinelas, magulo ang buhok dahil sa pagtulog. Mukha siyang inosente, napakasugam-sugam. Kaya nga, ang problema pala ay ang mga lumang tubo, sabi niya kay Manuel. Tama, ang sagot niya ng profesional. Ayos na lahat ngayon, hindi ka na dapat magkakaroon ng problema. Ang ginhawa naman, inaalala ni nanay yung tagas na yon. Lumiko si Linda at nakita niya akong pababa ng hagdan, dala ang handbag ko. Lalabas ka, ma?
Napatigil ako sa tanong niya. Paano ko siya malolokohan? Paano kong ipagkukunwari na normal ang lahat samantalang alam ko ang ginawa niya? Oo, may ilang lakad lang ako, sabi ko, habang pinipilit kong wag umuga ang boses ko. Gusto mo samahan kita? Wala naman akong plano ngayon. Kinilabutan ako sa alok niya. Ano kaya ang mangyayari kung sasama ako sa kanya? Nagplano na kaya siyang gumawa ng isang bagay kung sakaling maghinala siya na nalaman ko na ang kanilang plano? Hindi na kailangan. Mga nakakabagot lang na bagay sa bangko. Lumapit si Manuel, dala ang kanyang kahon ng gamit. O sige, Mrs. Smith, tapos na ang trabaho ko rito. Hindi ka na dapat magkakaroon ng problema. Naintindihan kong iyon ang paraan niya para sabihing oras na para umalis. Magkano ang utang ko sa'yo? Tanong ko, sumasabay lang. $60. Kinuha ko ang pera mula sa pitaka ko at iniabot ko sa kanya. Nagtagpo ang aming mga mata sandali. Sa titig niya, nakita ko ang determinasyon at proteksyon. Salamat sa lahat, sabi ko. At ang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa maiintindihan ni Linda. Ikinalulugod kong makatulong, ma'am. Tumungo si Manuel sa pintuan sa harapan at sinundan ko siya habang nararamdaman kong nakatitig sa amin si Linda. Sigurado kang ayaw mong samahan kita, ma? Mukhang medyo maputla ka. Lumiko ako para tingnan siya ng huli. Ang nakababatang anak kong babae, ang sanggol na niyayakap ko sa aking mga bisig, pinapasuso ko kahit may lagnat, pinapakalma ko sa tuwing may bangungot siya noong bata pa. Ngayon, nakikita ko siya ng may ganap na bagong pananaw at kinilabutan ako sa aking nakita. Ayos lang ako, mahal. Babalik ako mamaya. Mahal kita, ma, sabi niya ng may matamis na ngiti. Ang mga salitang dati nagpapasaya sa puso ko ay ngayon ay parang lason na nakakarinig. Paano niya masasabi na mahal niya ako habang dahan-dahan niya akong pinapatay? Mahal din kita. Nagsinungaling ako dahil hindi ko alam ang iba kong magawa. Lumabas ako ng bahay na naging tahanan ko sa loob ng 40 taon nang hindi alam kung makakabalik pa ako. Nang makalabas ako, ang sariwang hangin ay tumama sa mukha ko na parang isang revelasyon. Hindi ko na malayan kung gaano kasakal ang kapaligirang iyon hanggang sa nakatakas ako. Mabilis na naglakad si Manuel papunta sa truck niya na nakaparada sa harap ng bahay ko at sinundan ko siya na nanlalamig pa ang mga tuhod. Sumakay ka, sabi niya habang binubuksan ang pinto ng pasahero. Kailangan nating lumayo rito bago pa man may mapaghinalaan ang anak mo. Sumakay ako sa sasakyan, hinigpitan ko ang hawak sa bag ko sa dibdib na parang bangka ng kaligtasan. Pinaandar ni Manuel ang makina at umalis na kami sa aming kapitbahayan. Tumingin ako sa gilid na salamin at nakita kong unti-unting lumiliit ang bahay ko sa malayo. Ang bahay kung saan ako ay naging masaya, kung saan ako ay umiyak, kung saan ko pinalaki ang aking mga anak, kung saan ako ay muntik nang mamatay nang hindi ko namamalayan. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa boses na parang kabayo. Sa isang ligtas na lugar kung saan makakapag-isip tayo ng malinaw, sagot ni Manuel, nakatitig pa rin sa kalsada. May isang kapihan mga 20 blok mula rito. Pwede tayong umupo, pag-usapan ang susunod na hakbang at tumawag sa mga awtoridad. Ang mga awtoridad? Ibig mong sabihin pulis? Opo, ma'am. Ang nadiskubre natin ay pagtatangka ng pagpatay. Hindi na ito bagay na kaya nating asikasuhin ng mag-isa. Umatungal sa isip ko ang salitang pagpatay. Hindi lang pabigat o gahaman ang mga anak ko, mga posibleng mamamatay tao sila, mga mamamatay tao na nakatira sa akin, kumakain ng pagkain ko, nagpapanggap na nagmamalasakit sa akin habang maingat nilang isinasagawa ang aking kamatayan. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Bulong ko. Nakatitig sa bintana sa mga pamilyar na kalye na ngayon ay pakiramdam ko'y kakaiba at nakakatakot. Alam kong mahirap itong proseso, pero Ginang Smith, tama ang ginawa mong desisyon na iwan ang bahay na iyon. Paano kung mali kami? Paano kung may paliwanag na hindi namin nakikita? Sandaling tumingin si Manuel sa akin bago muling ituon ang pansin sa trapiko. Ma'am, nag-install ako ng ventilation systems sa loob ng 6 taon bago ako naging tubero. Ang nakita ko sa basement ninyo ay hindi pagkakamali. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan.
Isa itong aparato na sadyang dinisenyo para ikalat ang mga kemikal sa hangin ng iyong silid. Walang inosenteng paliwanag para doon. Alam kong tama siya, pero patuloy na naghahanap ang isip ko ng ibang realidad kung saan hindi halimaw ang mga anak ko. Sa tingin mo, gaano nakatagal bago ito umepekto? Batay sa mga timer at sa konsentrasyon na nakita ko, masasabi kong baka 2 o 3 buwan na lang ang natitira. Unti-unti sanang lumalala ang iyong mga sintomas hanggang sa magmukhang natural na karamdaman. Malamang ay nagkaroon ka ng malubhang problema sa paghinga at pagkabigo ng mahahalagang organo. Dahan-dahan kang mamamatay at walang sinuman ang maghihinalang may kakaiba. Muling napuno ng luha ang aking mga mata. Paano kaya ng 2 tao na planuhin ang ganong bagay? Paano nila kayang harapin ang kanilang ina araw-araw, magkunwaring mahal nila siya, samantalang pinapatay nila siya? Wala akong sagot dyan, ma'am. Pero ang alam ko, ang mga taong may kakayahang gawin ito ay hindi titigil basta't haharapin mo lang sila. Kung malalaman nilang alam mo na ang katotohanan, baka pabilisin nila ang kanilang mga plano o subukan ang mas direktang paraan. Kinilabutan ako sa naisip na iyon. Sa tingin mo hahanapin nila ako? Depende iyan sa kung gaano sila desperado sa pera at kung gaano sila determinado sa orihinal nilang plano. Nakarating kami sa coffee shop, isang maliit at maginhawang lugar na may mga lamesang yari sa kahoy at may bango ng sariwang kape. Pinili ni Manuel ang isang mesa sa likuran, malayo sa mga bintana at malapit sa labasan sa likod. Nang mapagtanto kong estratehikong iniisip niya ang mga ruta ng pagtakas, muling tumimo sa akin ang katotohanan ng aking sitwasyon. Lumapit sa mesa namin ang isang batang waitress. "Ano po ang may uutos ninyo? 2 kape, pakiusap," sabi ni Manuel. "At baka may matamis para sa ginang, napakahirap ng araw niya." Tumango ang waitress at umalis. Naghintay si Manuel hanggang kami na lang ang nasa mesa bago magpatuloy. "Jeng Smith, kailangan nating pag-usapan ang iyong mga pagpipilian. Ang una ay tumawag agad sa pulis at iulat ang nahanap natin. At ano ang mangyayari pagkatapos? Pupunta sila sa bahay ninyo na may search warrant, susuriin ang aparato at aaresto sa mga anak ninyo kung makakakuha sila ng sapat na ebidensya. Ang pag-iisip na makita sina Michael at Linda na nakaposas at inilalayo sa sasakyan ng pulis ay nagdulot sa akin ng matinding pagduduwal. Ngunit ang alternatibo ay ipagpatuloy nila ang kanilang plano hanggang sa patayin nila ako. Ano ang pangalawang opsyon? Maaari nating idokumento muna ang lahat, kumuha ng mga larawan, kumuha ng mga sample ng kemikal, at bumuo ng matibay na kaso bago isangkot ang mga awtoridad. Ibig bang sabihin nun ay babalik tayo sa bahay? Hindi naman kailangan. Pwede akong bumalik gamit ang dahilan na susuriin kung maayos ang pagkagawa ng pagkukumpuni. Pwede kong kunan ng litrato bilang ebidensya ang device. Bumalik ang waitress, dala ang aming mga kape at isang hiwa ng chocolate cake na hindi ko naman in-order pero pinasalamatan ko. Kailangan ko ng asukal para maproseso ang lahat ng impormasyong ito. Pero bakit mo gagawin iyon para sa akin? Hindi mo nga ako kilala. Humigop muna si Manuel ng kape bago sumagot. "Ma'am, nawala sa akin ang nanay ko 5 taon na ang nakalipas. Namatay siya sa cancer, pero ilang buwan bago siya ma-diagnose, nagreklamo siya ng mga kakaibang sintomas na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Matinding pagkapagod, problema sa paghinga, pangkalahatang kahinaan. Pagkatapos lang siyang mamatay, namin nalaman na ninakaw ng kapatid ko ang pera mula sa kanyang mga bank account at nilalaro ang kanyang mga gamot. Diyos ko, hindi ko mailigtas ang nanay ko dahil hindi ko nakita agad ang mga palatandaan. Pero nang makita ko ang nangyayari sa bahay ninyo, alam kong may pangalawang pagkakataon ako para gawin ang tama. Lubos akong naantig sa kanyang mga salita. Narito ang isang estranghero na isinasapalaran ang kanyang oras at marahil ang kanyang kaligtasan para tulungan ang isang matandang babae na kakakilala niya lang kaninang umaga. Naaresto ba ang kapatid mo? Oo, pero hindi para sa pisikal na pinsalang ginawa niya sa nanay ko, para lang sa pagnanakaw. Nang malaman namin ang tungkol sa gamot, huli na para patunayan na nag-ambag ito sa kanyang pagkamatay. Kaya gusto mong tulungan akong mangalap ng matibay na ebidensya.
tama. Ayokong makatakas ang mga anak mo sa kahihinatnan ng ginawa nila. Nakatikim ako ng chocolate cake, pero ang lasa nito ay parang abo sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala na pinag-uusapan natin ang mga anak ko na parang sila ay mga kriminal. Alam kong mahirap, pero Ginang Smith, napansin mo ba ang anumang pagbabago sa kanilang pag-uugali nitong mga nakaraang buwan? Pinag-isipan ko ng mabuti ang tanong. Mas naging mailap si Michael. Iniiwasan niya ang mahahabang pag-uusap, palagi siyang abala sa trabaho o mga proyekto. At si Linda naman, mula nang siya'y umuwi, ay naging napakamailap. Pero inisip ko na lang na dahil iyon sa kanilang personal na kalagayan. Akala ko stressed si Michael sa trabaho at depressed si Linda dahil sa diborsyo niya. At hindi mo kailanman inakala na baka may pinaplano silang sabihin. Hindi kailanman. Sa katunayan, inakala kong mabuti na nasa bahay siya dahil mukhang mas nakarelax si Michael kapag nariyan siya. Marahil dahil mas nagiging maayos ang koordinasyon ng kanilang mga gawain kapag pareho silang nasa bahay. Tumama sa akin ang katotohanan na parang kidlat. Sa tuwing lumalabas ako, palagi silang magkasama sa bahay. Maaaring inaayos nila ang aparato, binabago ang mga konsentrasyon, minomonitor ang mga sintomas ko. Malaki ang posibilidad. Paano ako nabulag ng ganoon? Dahil mahal mo sila. At kapag mahal natin ang isang tao, madalas binibigyan natin sila ng benepisyo ng duda kahit na nakahain na ang mga palatandaan. Tumunog ang telepono ko, may text mula kay Linda. Ma, ayos lang ba? Mas matagal ka kaysa dati. Ipinakita ko kay Manuel ang mensahe. Naging seryoso ang mukha niya. Binabantayan na nila ang galaw mo. I-text mo siyang, ayos ka lang, pero naantala ka sa bangko. Tinipa ko ang sagot. Nagmungkahi si Manuel habang nanginginig ang mga daliri ko sa screen. Ibig sabihin nito, kailangan nating kumilos agad, sabi ni Manuel pagkatapos kong ipadala ang mensahe. Kapag naghinala sila na may mali, pwede nilang itapon ang device at sirain lahat ng ebidensya. Anong mungkahi mo? Babalik ako sa bahay mo ngayong hapon sa dahilan na susuriin ko kung may karagdagang tagas. Kukunan ko ng detalyadong larawan ang aparato at kung maaari ay kukuha rin ng mga sample ng kemikal. Pagkatapos, tatawagan natin ang pulis na may matibay na ebidensya. At habang naghihintay, saan ako mananatili? May kilala ka bang mapagkakatiwalaang kamag-anak o kaibigan na nakatira ng malayo rito? Inisip ko ang aking mga pagpipilian. Nakatira ang kapatid kong babae sa ibang estado pero matagal na kaming hindi nag-uusap. May ilang matalik akong kaibigan pero mukhang delikado silang isangkot sa ito. Pwede akong manatili sa hotel. Siguro iyon ang pinakaligtas na opsyon sa ngayon. Kumuha si Manuel ng card mula sa kanyang pitaka at sumulat ng numero sa likod. Ito ang personal kong numero. Tawagan mo agad ako kung susubukan kang kontakin ng mga anak mo o kung may mapapansin kang kakaiba. Kinuha ko ang card na para bang linya ng buhay ito sa gitna ng magulong dagat. Manuel, ano ang mangyayari kung malalaman nating talagang sinusubukan nilang patayin ako? Paano ako mabubuhay na alam kong sariling mga anak ko? Isang hakbang sa bawat pagkakataon, ma'am. Una, siguraduhin muna nating ligtas ka. Pagkatapos, doon na natin aasikasuhin ang iba pa. Dinala ako ni Manuel sa isang payak, pero malinis na hotel sa downtown, malayo sa aming lugar at sa kahit anong lugar na maaaring paghanapan ako ng mga anak ko. Habang nakikipag-usap siya sa receptionist, umupo ako sa isa sa mga armchair sa lobby, nakahawak ng mahigpit sa aking bag at sinusubukang intindihin na ang buhay ko ay ganap ng nagbago sa loob lamang ng ilang oras. 4:03, sabi ni Manuel, habang iniabot niya sa akin ang susi. Nakapangalan ito sa akin, kaya kung may hahanap sa iyo, hindi ka nila mahahanap. Magkano ang babayaran ko sa iyo para rito? Huwag mo munang alalahanin iyon. May mas mahahalagang bagay tayong dapat asikasuhin. Sumakay kami sa elevator ng tahimik. Maliit pero komportable ang kwarto. Isang kama, isang mesa, isang upuan at isang bintana na nakaharap sa pangunahing kalye. Sinuri ng mabuti ni Manuel ang silid, tinitiyak na nakakandado ang mga bintana at may dobleng kandado ang pinto. Panatilihing nakakandado ang pinto sa lahat ng oras
Utos niya. Huwag mo itong buksan para sa sino man maliban sa akin. Kung kailangan mo ng anumang bagay, tumawag ka sa room service. Kailan ka babalik sa bahay ko? Mga 2 oras pa. Sasabihin ko sa kanila na may tumawag sa akin mula sa isa pang kliyente na nagrereklamo ng katulad na problema at gusto kong tiyakin na matibay pa ang pagkukumpuni ko sa bahay nila. Hindi sila maghihinala ng anumang bagay. Karaniwang gawain sa aking propesyon ang muling suriin ang mga komplikadong trabaho. Hindi ito dapat magdulot ng kahina-hinala. Pumunta si Manuel sa pinto, ngunit tumigil bago umalis. Ginang Smith, may isang bagay akong kailangang itanong sa iyo. May testamento ka ba? Hindi ako nakapaghanda sa tanong. Oo. Bakit ang mga anak mo lang ang nag-iisang benepisyaryo? Oo, pantay na pantay ang paghahati sa pagitan ni Michael at Linda. Tumango ng seryoso si Manuel. Pinapatunayan nito ang motibo. Kapag wala ka na, agad nilang mamamana ang malaking halaga. Pero nakasaad sa testamento na kung kahina-hinala ang pagkamatay ko o resulta ito ng krimen, mawawalan sila ng lahat ng karapatan sa mana. Alam nila iyan. Sigurado ka ba na hindi natin kailanman napag-usapan ang mga partikular na detalye ng testamento? Maaari itong ipaliwanag kung bakit pinili nila ang napakakomplikadong paraan. Kung magmumukhang natural ang iyong kamatayan, bunga ng unti-unting karamdaman, walang magdududa sa testamento. Muling kinilabutan ako sa kalkuladong lamig ng kanilang mga kilos. Hindi lang nila pinlano na patayin ako, kundi pinlano rin nila itong gawin sa paraang tiyak nakikita sila mula sa aking kamatayan. Manuel, anong klaseng tao ang gumagawa ng ganito? Mga taong nawalan ng lahat ng normal na emosyonal na koneksyon. Mga taong naging mas mahalaga ang pera kaysa sa anumang ugnayang pampamilya. Pero pinalaki ko silang maging mabubuting tao. Tinuruan ko sila ng mga pagpapahalaga, binigyan ko sila ng pagmamahal, binigyan ko sila ng edukasyon. Minsan, ma'am, nagiging ganap na iba ang mga tao kaysa sa inaasahan natin. Ang mga kalagayan, pressure at maling desisyon ay maaaring baguhin ang isang tao ng lubusan. Pagkatapos umalis si Manuel, mag-isa ako sa silid ng hotel, nakabibigat ang katahimikan. Sa loob ng dekada, nasanay ako sa patuloy na ingay ng isang punong bahay, ang mga usapan sa telebisyon, ang yabag sa hagdan, ang pagbubukas at pagsasara ng mga pinto. Ngayon, sa silid na ito na tahimik, sa wakas ay nagkaroon ng puwang ang isip ko para lubos na iproseso ang aking mga natuklasan. Umupo ako sa kama at inilabas ang aking telepono. May 3 pa akong mensahe mula kay Linda. Ma, 4:00 na. Saan ka na? Hinahanap ka ni Michael. Sabi niya hindi mo sinasagot ang tawag niya. Nagsisimula na akong mag-alala. Sagutin mo naman. Bawat mensaheng ipinapadala ay nagpapakilabot sa akin. Talaga bang nag-aalala siya o nagsisimula na ba siyang maghinala na may pumalpak sa plano nila? Nagpa siya akong sumagot. Ayos lang ang lahat, mahal. Siksikan sa bangko. Tapos namili ako. Babalik din ako agad. Agad namang dumating ang sagot. Anong binili mo? Kailangan mo bang sunduin kita? Ang pagpilit niyang malaman kung nasaan ako at ano ang ginagawa ko ay tila malisyoso kaysa maingat. Hindi na kailangan. May sasakyan ako pa uwi. Magkita tayo sa bahay. Hindi siya agad sumagot. Nakakaiba. Karaniwan, agad namang sumasagot si Linda sa mga text. Nahiga ako sa kama at pumikit. Sinusubukang alalahanin ang mga palatandaang hindi ko napansin. Kailan nga ba talaga nagsimula ito? May mga sandali bang dapat sana ay nagduda na ako? Naalala ko ang isang pag-uusap ilang buwan na ang nakalipas. Hindi sinasadyang nabanggit ni Michael na sa tingin niya dapat kong isaalang-alang ang paglipat sa mas maliit na apartment. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang tao, ma, sabi niya, at siguradong mahal ang pagpapanatili nito. Noon, inakala kong nag-aalala siya para sa aking kapakanan. Ngayon, napagtanto kong baka tinatantiyan niya ang halaga ng ari-arian. Naalala ko rin na si Linda ay nagtatanong ng mga kakaibang tanong tungkol sa aking pananalapi. Sapat na ba ang pera mo para sa iyong gastusing medical habang tumatanda ka, ma? Napag-isipan mo na ba kung ano ang gagawin mo kung kakailanganin mong magkaroon ng espesyal na pangangalaga? Inakala ko noon na normal lamang na pag-aalala ng anak ang mga tanong na iyon. Ngunit ngayon,
Naiisip ko kung kinakalkula niya kung magkano ang matitira para sa kanila matapos ang aking gastusing medical. Tumunog ang telepono ko at nagulat ako. Si Michael iyon. "Hi ma," sabi ni Linda, "wala ka raw buong araw. Ayos lang ba ang lahat?" Tense ang boses niya, para bang may pinipigil siyang emosyon. "Oo anak, may mga kailangan lang akong gawin. Anong klaseng mga bagay? Kakaiba kasi na hindi mo sinabi sa amin na matagal ka pala palalabas. Simula kailan kailangan ko pang i-report sa mga anak ko ang galaw ko?" Sumagot ako, sinisikap na maging normal pero matatag ang boses. May nakahiya ang sandali ng katahimikan. "Tama ka, nag-aalala lang kasi kami kapag nagbabago ka ng routine mo." "Ang routine ko? Aba, karaniwan nasa bahay ka tuwing hapon. Nagluluto ka ng hapunan sa parehong oras, araw-araw." "Wala. Napagtanto kong mas mabuti pala nilang sinusubaybayan ang schedule ko kaysa sa akala ko. Para masiguro na nasa kwarto ako sa oras na pinakamataas ang konsentrasyon ng lason. May karapatan akong baguhin ang routine ko paminsan-minsan," sabi ko. "Siyempre, makakauwi ka ba para sa hapunan?" "Hindi ako sigurado. Baka kumain ako sa labas ngayong gabi." Isa pang sandali ng katahimikan. Kainin sino? Mas naging tensyonado ang tono niya, para bang kinakabahan siya sa ideya na may sarili akong buhay sosyal. "Sa isang kaibigan." Nagsinungaling ako. "Anong kaibigan? Ilang buwan mo nang hindi nababanggit ang plano mong makipagkita sa mga kaibigan." Lalo akong kinakabahan sa pagtatanong niya. Bakit niya kailangang malaman kung sino talaga ang kasama ko at kung nasaan ako, Michael? Bakit napakaraming tanong? Babae na ako. Pasensya na ma. Medyo kakaiba ka lang kasi kumikilos nitong mga nakaraan. Kakaiba kung paano ka mas napapagod at mas nakakalimot at nag-aalala kami ni Linda sa kalusugan mo. Nakakasuka ang kabalbalan ng kanyang mga salita. Sila ang naging sanhi ng aking pagkapagod at kalituhan. At ngayon ay nagpapanggap pa silang nag-aalala sa mga sintomas na sila mismo ang lumikha. "Ayos lang ako," sabi ko ng matatag. "Baka dapat kang magpatingin sa doktor bilang pag-iingat." "Para saan?" "Para masiguro na normal lang ang lahat. Sa edad mo, mahalaga ang regular na check-up. Gusto nilang pumunta ako sa doktor para maitala ang mga sintomas ko, para makagawa ng kasaysayan medikal na susuporta sa ideya na nagkakaroon ako ng natural na karamdaman." "Iisipin ko," sabi ko, nais nang tapusin ang usapan. "Sige, mahal kita ma. Mag-ingat ka. Mahal din kita." Nagsinungaling ako dahil naging automatiko na ang mga salita matapos ang dekada ng pag-uulit nito. Pagkatapos kong mag-hang up, napagtanto kong nanginginig ng malakas ang mga kamay ko. Kinumpirma ng usapan ang pinakakatakutan kong hinala. Hindi lang nila ako binubulok, kundi maingat din nilang minomonitor ang reaksyon ko sa lason. Idinidokumento ang mga sintomas ko at naghahanda para sa huling yugto ng kanilang plano. Tiningnan ko ang orasan. 1 oras na ang nakalipas nang umalis si Manuel. Sana makuha niya ang ebidensyang kailangan namin ng hindi nagdududa. Nanginig ang telepono ko sa isa na namang mensahe mula kay Linda. Sabi ni Michael, "Kakain ka raw ng hapunan kasama ang hindi sinabi kung sinong kaibigan at pwede raw kaming sumama sa'yo. Ang ideya na nasa restaurant kasama ang 2 kong anak, lalo na't alam ko na ang alam ko ngayon ay nakakatakot sa akin. Paano kung maghinala sila na nalaman ko na ang plano nila? Susubukan ba nilang gumawa ng isang desperadong bagay sa publiko?" Hindi ko sinagot ang mensahe. Sa halip, nahiga ako sa kama sa hotel at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, umiyak ako ng malaya. Umiyak ako para sa pagtataksil, para sa pagkawala ng pamilyang inakala kong taglay ko, para sa hinaharap na inisip ko, na napapaligiran ng pagmamahal ng aking mga anak. Umiyak ako para sa inosenteng babaeng ako noon na umagang iyon na inakala na ang pinakamalaking problema sa buhay niya ay ang tagas sa kisame. Nang tuluyang tumigil ang aking mga luha, napagtanto kong may nagbago sa akin. Ang unang pagkabigla ay napalitan ng malamig na determinasyon. Pinili ng aking mga anak na tingnan ako bilang isang hadlang sa kanilang kayamanan. Ngayon, kailangan kong piliin kung magiging biktima ako o isang nakaligtas. Tumunog ang telepono ng 6:00 ng gabi. Si Manuel yon. "Ginang Smith, nandito na sa akin ang ebidensya pero may isa pa kayong dapat malaman.
Pwede ba kayong makipagkita sa akin sa lobby ng hotel sa loob ng 10 minuto? Ano ang nahanap mo? Mas mabuting magkita na lang tayo ng personal. At ma'am, maghanda kayo sa isang nakakabagabag na bagay. Pumunta ako sa lobby na parang nasa lalamunan ko na ang puso ko. Nakaupo si Manuel sa parehong armchair na pinaghintayahan ko noon, pero mas seryoso pa ang kanyang muka kaysa noong umaga. May hawak siyang folder at digital na camera. Ano ang nangyari? Tanong ko, habang umuupo sa tapat niya. Nakakuha ako ng detalyadong litrato ng aparato, sabi niya, habang binubuksan ang folder. Pero habang idinidokumento ko ang lahat, narinig kong nag-uusap ang mga anak mo sa kusina. Nanatili sila roon, akala nila nasa basement ako at nagtatrabaho. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato. Malinaw at detalyado ang mga imahe ng sistemang nakita ko noong umaga. Ang mga tubo, ang mga lalagyan ng chemical, ang mga digital timer, lahat ay naidokumento mula sa iba't ibang anggulo. Matibay na ebidensya ang mga litratong ito, dagdag niya. Pero mas mahalaga pa ang narinig ko. Ano ang narinig mo? Yumuko si Manuel at pinababa ang boses niya kahit na nasa liblib na sulok kami ng lobby. Sinabi raw ng anak mong si Michael kay Linda na kakaiba ka raw ngayon. Na ang mga sagot mo sa mga tanong nila ay paikot-ikot. May hinala na sila. Oo, pero may iba pa. Sabi ni Linda, kailangan nilang bilisan ang takbo ng mga pangyayari na hindi nila kayang magpanggap na maghihintay pa ng 2 buwan. Parang sinuntok ako sa dibdib. Bilisan. Paano? Binigyang diin ni Michael ang tungkol sa Plan B. Sabi niya, mayroon silang pangalawang opsyon na mas mabilis pero mas delikado. Anong klaseng Plan B? Hindi sila nagbigay ng mga detalye pero nabanggit ni Linda ang tungkol sa pagpapanggap na aksidente sa bahay, sunog o pagkahulog sa hagdan. Kinilabutan ako sa mga implikasyon. Kung hindi na nila ako kayang patayin ng dahan-dahan gamit ang lason, handa na silang gumamit ng mas direkta at marahas na paraan. May sinabi rin sila tungkol sa pera. Nagpatuloy si Manuel, tila may utang sa sugal si Michael na halos $100,000 at wala siyang makukuha sa diborsyo dahil nalaman ng dati niyang asawa na may relasyon siya sa iba. Nakumpleto ang palaisipan sa nakakatakot na paraan. Hindi lang ito tungkol sa pangkalahatang kasakiman. Pareho silang desperado sa pera. Utang sa sugal. May utang si Michael sa mga loan shark na hindi naman talaga mapag-unawa pagdating sa huling bayad. Binanggit ni Linda na pinipilit siya nila, binabantaan ng pisikal na karahasan. At ang diborsyo ni Linda. Tila, kumuha ang dati niyang asawa ng pribadong investigador na nagdokumento ng kanyang pagtataksil. Sa ilalim ng mga batas sa diborsyo, ibig sabihin, wala siyang makukuhang pinansyal na kasunduan. Bigla, nagkaroon ng kakilakilabot na katuturan ng lahat. Hindi lang pera ko ang gusto ni Michael. Desperado niya itong kailangan para iligtas ang sarili niyang buhay. At nawalan ng lahat ng pag-asa si Linda para sa pinansyal na katatagan matapos ang kanyang diborsyo. Kaya wala na talaga silang ibang pagpipilian, bulong ko. Sa pananaw nila, ang pagpatay sa akin ang tanging paraan para malutas ang kanilang mga problema. Iyon ang kinatatakutan ko. At ngayon na hinala nila na may mali, baka magpadala sila sa biglaang kilos. Kumuha pa si Manuel ng mga larawan mula sa folder. Pero may iba pa akong natuklasan. Pagkatapos nilang mag-usap, bumaba sila sa basement ng magkasama. Gusto nilang tiyakin na maayos pa ring gumagana ang aparato. Sinundan mo sila. Nagtago ako sa isang sulok at pinanood sila. Ginang Smith, pinagtibay ng nakita ko na matagal na itong nangyayari. Ipinakita niya sa akin ang larawan ng isang kwaderno na nagawa niyang kunan mula sa malayo. Mga pahina na puno ng mga petsa, oras at mga nakasulat na tala. Ano iyon? Isang detalyadong tala ng iyong tugon sa lason. Mga petsa kung kailan mukhang mas pagod ka. Nang nagreklamo ka ba ng pananakit ng ulo? Nang nahirapan kang matulog? Dinodokumento nila ang lahat na parang isang eksperimento sa agham. Ipinakita ng larawan ang mga tala gaya ng Marso 15, nagreklamo si Mama ng pagkahilo pagkatapos ng tanghalian. Marso 22, natulog hanggang alas 10 ng umaga, napakabihira. Abril 3, nakalimutan ang appointment sa dentista, lumalala ang kalituhan sa isip.
Binabantayan nila ang paghina ko, bulong ko, habang nakakaramdam ako ng pagduduwal. At inaayos nila ang mga dosis batay sa kanilang mga obserbasyon. Tingnan mo itong tala mula noong nakaraang buwan. Itinuro niya ang isang linyang nakasulat, bawasan ang mga sintomas ng konsentrasyon sa gabi, masyadong halata. Suhestyon ni Michael na ilipat sa umaga ang pagbibigay kapag mag-isa siya. Pinipino nila ang proseso para masiguro na walang ibang makapansin sa nangyayari sa akin. Eksakto, pero ma'am, may mas nakakabahalang pa. Lumipat si Manuel sa susunod na pahina ng mga larawan. Ipinakita nito ang isang listahan na nakasulat sa sulat kamay ni Linda. Ano ang nakasulat dito? Isang listahan ito ng mga sintomas na inaasahan nilang lilitaw sa iyo at ng schedule kung kailan nila pinlano itong mangyari. At binasa ko ang listahan ng may lumalalang pangamba. Linggo 1 hanggang 4, pangkalahatang pagkapagod na dulot ng pagtanda. Linggo 5 hanggang 8, problema sa memorya, banayad na pagkalito. Linggo 9 hanggang 12, hirap sa paghinga, pisikal na kahinaan. Linggo 13 hanggang 16, matinding paghina, posibleng pag-ospital. Linggo 17 hanggang 20, pagkakasira ng mga organo, tila natural na kamatayan. Nasa ika-14 na linggo na tayo, sabi ni Manuel ng malungkot. Ayon sa kanilang schedule, dapat nasa ospital ka na, dahan-dahang namamatay, habang sinusubukan ng mga doktor na alamin kung anong misteryosong sakit ang dumapo sa'yo. Pero nandito pa ako, sabi ko, ramdam ko ang matinding determinasyong tumubo sa aking dibdib. Nabigo ang kanilang perpektong plano. Oo, pero ngayon alam nila na may pumalpak. At ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga desperadong bagay. Nanginig ang telepono ko. Mensahe ito mula kay Michael. Ma, bumalik ang tubero para suriin ang kanyang ginawa. Sabi niya ay perpekto lahat. Kailan ka uuwi? Alam na nila na hindi ka nasa dapat mong kinaroroonan, sabi ni Manuel, habang binabasa niya ang mensahe sa likod ko. At nagsisimula na silang mapanik. Anong gagawin natin ngayon? Tatawagan natin agad ang pulis. Sa mga litratong ito at sa narinig ko, may sapat na tayong ebidensya para maaresto sila. Pero bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono ko. Si Linda iyon. Pagsabihan mo, sabi ni Manuel, pero mag-ingat ka sa sasabihin mo. Ma, nasaan ka? Nag-aalala kami ni Michael. Iba ang boses niya. May tension na hindi ko naramdaman sa mga nakaraang usapan. Ayos lang ako anak, bakit ka nag-aalala? May sinabi lang kasing kakaiba ang tubero nung bumalik siya para i-check ang ginawa niya. Lumakas ang tibok ng puso ko. Ano ang sinabi niya? Binanggit niya na tinatanong mo raw siya tungkol sa problema sa bentilasyon sa basement, pero hindi mo naman kailanman nabanggit ang anumang problema sa bentilasyon. Inimbento lang ni Manuel ang kwentong iyon bilang paliwanag para siyasatin ang basement, pero ngayon ay bumaliktad na. Hindi ko naaalala na sinabi ko yan. Nagsinungaling ako. Ma, may hindi mo ba sinasabi sa amin? May problema ba sa bahay na hindi namin alam? Naririnig ko si Michael na nagsasalita sa background pero hindi ko maintindihan ang mga salita. Ayos lang ang lahat, Linda. Misunderstanding lang iyon kay Tubero. Saan ka ngayon? Pwede ka naming sunduin. Ang tanong ay parang banta na nakasuot bilang alok ng tulong. Hindi na iyon kailangan. May sasakyan ako. Pero ma, 7:00 na. Hindi ka naman kadalasang lumalabas ng ganito ka-late nang hindi mo kami pinapaalam. Linda, matanda na ako. Hindi ko kailangan magpaalam para lumabas ng bahay. Alam ko, pero may huminto sandali at may narinig akong bulong-bulungan sa likuran. Gusto kang kausapin ni Michael. Bago pa ako makapagprotesta, napalitan ang boses ni Linda ng kay Michael. Ma, kailangan mong umuwi ngayon din. Lubos na nagbago ang tono niya. Hindi na siya ang anak na nag-aalala. Ang tono niya ay parang autoritaryo, halos banta na, pasensya na. Sinabi mong may lakad ka sa bangko at namimili pero nagsara ang bangko ng 5:00 at wala ka namang binili. Saan ka talaga nagpunta? Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo ang mga ginagawa ko, Michael. Oo, kailangan mo, lalo na kapag nagsisimula kang kumilos ng kahina-hinala at kakaiba. Nagsignal si Manuel na ibaba ko na ang telepono pero kailangan kong marinig kung hanggang saan nila balak gawin ito. Pinaghihinalaan mo ako ng ano? Sinabi sa amin ng tubero na nagtatanong ka raw ng napaka-espesipikong mga tanong tungkol sa sistema ng bentilasyon. Mga tanong na itatanong lang ng isang tao kung hinala niyang may mali.
Nanlamig ang buong katawan ko. Naugnay-ugnay nila ang mga detalye nang mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Hindi ko alam ang pinag-uusapan mo. Ma, umuwi ka na. Pag-usapan natin ito bilang isang pamilya. At paano kung ayaw kong umuwi? May mahabang sandaling puno ng tensyon. Nang muling magsalita si Michael, malamig na yelo ang boses niya. Kung ganoon, kailangan naming pumunta para sunduin ka. Binaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Ang mga salita ni Michael ay umalingongo sa isip ko na parang tuwirang banta. Tinitigan ako ni Manuel ng may seryosong ekspresyon. Sapat na ang narinig niya sa usapan para maunawaan na naging mapanganib na ang sitwasyon. Mrs. Smith, kailangan nating tawagan ang pulis ngayon din. Alam ng mga anak mo na may nalaman ka at handa silang gumawa ng matitinding hakbang para patahimikin ka, sabi ni Manuel habang kinukuha ang sarili niyang telepono. Sandali, sabi ko, sabay hawak sa braso niya. Anong sasabihin natin sa kanila na hinuhuli-huli akong lasunan ng mga anak ko at kakakumusta lang nila sa akin sa telepono? Para lang itong guni-guni ng isang matandang babae. Nasa kamay namin ang mga litrato, ang pisikal na aparato sa basement ninyo at saksi ako sa usapang narinig ko sa pagitan nila. Matibay na ebidensya iyon. Bago pa siya makasagot, gumalaw muli ng panginginig ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, isang text mula sa numerong hindi ko kilala. Ginang Smith, alam namin kung nasaan ka. President Hotel sa downtown, kwarto 203. May 10 minuto ka para bumaba sa lobby bago kami umakyat para kunin ka. Lubos akong nataranta. Manuel, tingnan mo ito. Ipinakita ko sa kanya ang mensahe habang nanginginig ng husto ang aking mga daliri. Halos hindi ko na mabitbit ang telepono. Paano nilang nalaman kung nasaan ako? Nerbyosong lumingon-lingon si Manuel sa lobby. May sinabi ka bang iba kung nasaan ka? Hindi, wala. Ikaw lang ang nakakaalam. Bigla kong naisip, nakarehistro ba sa hotel ang truck mo? Maaaring may mga security camera na nakita kaming magkasamang dumating. Posible. O baka sinundan nila ang sasakyan ko nang umalis ako sa bahay mo ng pangalawang beses. Kung nagduda na sila noon, malamang pinagmamasdan na nila tayo. May dumating pang mensahe mula kay Linda ngayon. Nanay, alam naming nasa President Hotel ka. Ayaw ka naming saktan. Gusto lang naming makipag-usap pero kung hindi ka kusang loob na bababa, pupunta si Michael sa kwarto mo at galit na galit siya ngayon. Nandito na sila, bulong ko, habang nakatingin sa mga bintana ng lobby. Nasa paligid lang sila at pinapanood tayo. Agad na tumayo si Manuel. Tara na. May likurang labasan sa kusina ng restaurant ng hotel. Makakalabas tayo nang hindi tayo makikita. At ano ang susunod? Hindi ako pwedeng tumakbo magpakailanman. Mga anak ko sila. Alam nila lahat ng paborito kong lugar, mga kaibigan at mga nakagawi ang ginagawa ko. Kaya kailangan natin ng pulis para arestuhin sila ngayong gabi. Kapag nakakulong na sila, magiging ligtas ka. Habang mabilis kaming naglalakad papunta sa likod ng hotel, tumunog muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ito nang hindi ko tiningnan kung sino. Nanay, bakit ka tumatakbo mula sa amin? Si Linda iyon, pero kakaiba ang boses niya. May lamig sa tono niya na hindi ko pa naririnig dati. Gusto ka lang naming protektahan. Napakakaiba ng kilos mo nitong mga nakaraang araw at nag-aalala kami sa kalusugan ng isip mo. Ayos lang ang kalusugan ng isip ko, Linda. Ang hindi ayos ay ang ginagawa ninyong dalawa sa bahay ko. May mahabang sandali ng katahimikan. Nang muling magsalita si Linda, nawala na ang pagpapanggap niya sa pagiging mapagmalasakit na anak. Ano sa tingin mo ang ginagawa namin, Ma? Sa tingin ko sinisikap ninyong dalawa na patayin ako ng dahan-dahan para mapamana ang pera ko. At sa tingin ko, nang napagtanto ninyong nalaman ko na, nagpasya kayong pabilisin ang inyong mga plano. Napakabigat ng mga paratang na iyon, Ma. Mga paratang na maaaring magmungkahi na ikaw ay nagdurusa sa senile paranoia. Ang paraan ng pagbigkas niya ng senile paranoia ay agad kong naintindihan kung ano ang magiging depensa nila. Sasabihin nila, ako ay isang nalilitong matandang babae, marahil ay may maagang demensya na mali ang pagkakaintindi sa mga normal na sitwasyon at nakabuo ng mga teoryang konspirasyon tungkol sa sariling mga anak. Hindi ako nalilito, Linda.
Nakita ko ang aparato sa basement. Nakita ko ang mga tubo na konektado sa sistema ng bentilasyon ng silid ko. Nakita ko ang mga chemical at ang mga timer. Anong aparato, ma? Wala namang aparato sa basement. Normal lang na plumbing at ang sistema ng bentilasyon na inilagay namin noong nag-aayos kami. Ngayon naintindihan ko kung bakit pilit na pilit silang gusto akong makauwi. Ginamit nila ang mga oras mula nang ako'y mawala para sirain ang buong sistema at alisin ang mga ebidensya. May mga litrato si Manuel, sabi ko, habang tinitingnan ko siya habang patuloy kaming papalapit sa likurang pintuan. Manuel, ang tinutukoy mo ba ay yung tubero? Ma, estranghero yang lalaking iyan. Bakit mo siya paniwalaan kaysa sa sariling mga anak mo? Hindi ba kakaiba na ang tubero na hindi mo pa nakita dati ay bigla na lang pinupuno ang isip mo ng mga paranoid na ideya tungkol sa pamilya mo? Napakatalino ng kanyang lohika. Para sa sino mang tagamasid, talagang magmumukhang kakaiba na mas pinagkakatiwalaan ng isang matandang babae ang isang estranghero kaysa sa sariling mga anak. Gusto kang kausapin ni Michael, patuloy ni Linda. Maaayos natin ito bilang isang pamilya, pero kung titigil ka sa pagtakas at uuwi ka na, hindi ako babalik sa bahay na iyon. Kung ganoon, sa tingin ko, kailangan na naming ibalik ka. Naputol ang linya. Nakarating kami ni Manuel sa likod na pinto ng hotel. Maingat niya itong binuksan at sumilip sa eskinita. Walang tao maliban sa ilang basurahan at isang pusang palaboy. Nakaparada ang truck ko 2 blok mula rito, bulong ni Manuel. Kung makakarating tayo roon nang hindi tayo napapansin, pwede na tayong diretsong pumunta sa istasyon ng pulis. Nagsimulang kaming maglakad ng mabilis sa eskinita, pero nang marating namin ang kanto, nakita namin ang truck ni Manuel at may nakatayo sa tabi nito, si Michael. Agad kaming huminto at umatras pabalik sa dilim. Hawak ni Michael ang kanyang telepono sa isang kamay at ang tila martilyo ng gulong sa kabila. Nakatingin siya sa eskinita, kitang-kitang naghihintay sa amin. Kilala niya ang sasakyan mo, bulong ko. Tiyak na sinundan ka niya nang umalis ka sa bahay ko. Maaari tayong tumawag ng pulis mula rito, sabi ni Manuel habang tinitipa ang 911 sa kanyang telepono. Ngunit bago pa man niya matapos ang tawag, may narinig kaming yabag sa likuran namin. Lumiko kami at nakita namin si Linda na humaharang sa aming daan palabas ng eskinita. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang bagay na nagpatuyo ng aking dugo. Isang malaking hiringgilya na puno ng malinaw na likido. "Hello, Ma?" sabi niya nang may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mahirap kang hanapin." Naipit kami ni na Michael at Linda sa isang madilim na eskinita, kung saan walang makakakita o makaririnig sa amin kahit sumigaw kami. Ang karayom sa kamay ni Linda ay malamang na may laman na mataas na dosis ng anumang ginagamit nila para unti-unting lason ako, ngunit sa dami na iyon ay nakamamatay sa loob ng ilang minuto. "Linda, pakiusap, pagmamakaawa ako. Ako ang nanay mo, pinalaki kita, mahal kita, paano mo magagawa ito? Hindi nababayaran ng pag-ibig ang mga utang, Ma. Hindi nagbibigay sa akin ng katatagan sa pananalapi ang pag-ibig. Hindi ililigtas ng pag-ibig si Michael sa mga taong gustong basagin ang mga binti niya dahil sa perang utang niya." Ang sagot niya ay binitiwang may lamig na nagpaintindi sa akin na ang anak na babae na pinalaki ko ay wala nang umiiral. O baka hindi naman talaga siya umiral at ako lang ang nakita kung ano ang gusto kong makita. "Mauuwi ka sa kulungan," sabi ko, pinipilit kong magpakatatag kaysa sa nararamdaman ko. "May ebidensya si Manuel sa ginagawa mo. Ibig mong sabihin, ang mga litratong ito?" Lumapit si Michael mula sa kabila ng eskinita, hawak ang kamera ni Manuel. Nahanap ko sila sa truck niya. Napakatalino mong idokumento ang lahat, pero hindi masyadong matalino na iwan ang ebidensya sa isang sasakyang walang kandado. Lumubog ang dibdib ko. Kung wala ang mga litrato, wala kaming pisikal na ebidensya ng ginagawa nila. At pagdating ng pulis para kumuha ng warrant para mag-search sa bahay ko, baka naalis na nila ang lahat ng bakas ng device. Bukod pa dyan, nagpatuloy si Michael, sino ang maniniwala na pinatay ng 2 matagumpay at kagalang-galang na anak ang matanda nilang ina?
Lalo na't ang inang iyon ay nagpapakita na ng malinaw na senyales ng paghina ng pag-iisip at paranoia nitong mga nakaraang buwan. Pinlano niyo na ito mula pa sa simula. Bulong ko, sa wakas ay nauunawaan ko na ang lalim ng kanilang manipulasyon. Siyempre naman, sabi ni Linda, habang papalapit sa amin na may hawak na hiringgilya. Akala ba ninyo tanga kami para hindi isaalang-alang ang lahat ng posibilidad? Sa sandaling iyon, nang tila wala ng pag-asa at papalapit na sa akin ang mga anak ko na may nakamamatay na intensyon, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa mundo, ang mabilis na paglapit ng mga sirena ng pulis. Nagawa ni Manuel na tawagan ang 911 bago dumating si Michael at na-activate niya ang location feature ng kanyang telepono. Agad na tumigil si Linda, hawak pa rin ang hiringgilya, ngunit may itsurang panik sa kanyang mukha. Binalibag ni Michael ang tire iron at mabilis na naglakad patungo sa kabilang labasan ng eskinita, ngunit huli na ang lahat. Sabay na lumitaw ang 3 sasakyan ng pulis sa magkabilang dulo ng eskinita na humarang sa lahat ng daan palabas. "Pulisa, itaas ninyo ang mga kamay ninyo kung saan ko kayo makikita," sigaw ng isang pulis nang bumaba siya sa sasakyan nakataas ang baril. Agad namang itinaas ni Michael ang kanyang mga kamay, ngunit mukhang iniisip ni Linda na gamitin ang karayom sa akin bilang huling desperadong hakbang. Tumayo si Manuel sa pagitan namin, iniunat ang kanyang mga braso bilang proteksyon. "Ma'am, dahan-dahan mong ibaba ang hawak mo at umatras ka," utos ng isang babaeng pulis na lumapit mula sa kabilang gilid. "Hindi ito tulad ng inaakala ninyo," sigaw ni Linda, ngunit tila hysterical ang boses niya. "Ang babaeng ito ay nanay ko, at siya ay may demensya. Sinusubukan naming iuwi siya para sa kanyang kaligtasan." "At iyon ang dahilan kung bakit kailangan ninyo ng hiringgilya?" tanong ng pulis, habang maingat na lumalapit. "Pangamot ito para pakalmahin siya. Nagkakaroon siya ng marahas na mga pag-atake. Ngunit mahina ang dating ng paliwanag niya kahit sa sarili niya. Marami ng sitwasyon ng pananamantala sa tahanan ang nakita ng mga opisyal para makilala ang mga palatandaan." Sa susunod na 30 minuto, habang nakaposas sina Michael at Linda at binabasa ang kanilang mga karapatan, nakaupo ako sa likod ng isang ambulansyang tinawagan para suriin ang aking kalusugan. Ibinibigay ni Manuel ang kanyang detalyadong testimonya sa isang detective, ipinapakita ang mga larawang nagawa niyang i-email sa sarili niyang account bago sirain ni Michael ang kanyang kamera. "Jean Goucho Smith," sabi ng pangunahing detective nang lumapit siya sa akin matapos kay Manuel, "kailangan naming samahan kayo sa istasyon para ibigay ang buong pahayag ninyo. Pero una, hahanapin namin ang inyong bahay gamit ang warrant para idokumento ang anumang ebidensya na maaaring nandyan pa." "Wala na kayong makikita ngayon," sabi ko sa kanya. "May ilang oras sila para alisin ang lahat. Maaaring totoo, pero ang mga kriminal, lalo na ang mga baguhan, ay madalas magkamali sa kanilang pagkabahala para linisin ang pinangyarihan. Bukod pa rito, ang ilang uri ng natirang kemikal ay halos imposibleng tuluyang matanggal. 3 oras ang lumipas, nakaupo ako sa silid interogasyon, umiinom ng napakadiring kape at ibinibigay ang aking testimonya sa ikatlong pagkakataon nang makatanggap ako ng kumpirmasyon na tama ang detective. Nakita nila ang bakas ng mga chemical sa mga ventilation duct ng silid tulugan ko, ang natirang residue sa mga tubo sa basement na madaling-dali ang pinutol, at ang pinaka-nakakabigat ng kaso sa lahat, ang kuwaderno na may detalyadong tala ng aking mga sintomas na nakatago sa silid ni Linda. Tila, sa pagmamadali nilang buwagin ang pisikal na aparato, nakalimutan nilang itapon ang nakasulat na dokumentasyon ng kanilang eksperimento. 6 na buwan na ang lumipas mula noong nakakatakot na gabing iyon sa eskinita. Inaresto at kinasuhan sina Michael at Linda ng pinagplanuhang tangkang pagpatay. Sa paglilitis na tumagal ng 3 linggo, lumabas ang buong katotohanan. Umabot sa $120,000 ang utang ni Michael sa sugal. At sinimulan ng magbanta ang loan sharks hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin kay Linda.
Nawalan siya ng lahat sa kanyang diborsyo dahil sa napatunayang pagtataksil niya at humaharap siya sa pagkabangkarote. Sabay nilang kinuwenta na ang kamatayan ko ay magbibigay sa kanila ng agarang access sa $800,000 na ipon sa life insurance at sa halaga ng ari-arian. Ang mabagal na paglason ay ideya ni Linda. Naalala niya ng sapat mula sa kanyang pag-aaral sa chemistry upang makabuo ng isang timpla na magmumukhang natural na pagkasira dahil sa katandaan. Sa paglilitis, wala sa kanila ang nagpakita ng tunay na pagsisisi. Nakatuon ang kanilang mga pahayag sa pagbibigay katwiran sa kanilang mga ginawa dahil sa matinding kahirapan sa pananalapi, na para bang binabawasan nito ang tindi ng pagsasabwatan para patayin ang kanilang sariling ina. Si Michael ay hinatulan ng 25 taong pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol sa loob ng 15 taon. Si Linda naman ay nahatulan ng 20 taon na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 2 taon. Pareho silang nag-apela sa kanilang mga hatol, ngunit tinanggihan ang kanilang mga apela. Ipinagbili ko ang bahay na tinirahan ko ng 40 taon. Hindi ko matiis na manatili sa isang lugar na sa bawat silid ay pinaaalalahanan ako ng pagtataksil. Gamit ang pera mula sa pagbebenta, bumili ako ng maliit na apartment sa isang lungsod sa tabing dagat na 200 metro ang layo, kung saan ang simoy ng dagat ay nakatutulong na alisin ang mga nakalalasong alaala. Si Manuel ay naging higit pa sa lalaking nagligtas ng buhay ko. Naging isang mahal kong kaibigan siya. Nag-uusap kami tuwing linggo at bumibisita siya sa akin tuwing ilang buwan. Tinulungan niya akong maunawaan na hindi lahat sa mundo ay handang ipagkanulo ang tiwala para sa pera. Ang ilang estranghero ay maaaring maging tunay na pamilya, habang ang ilan sa pamilya ay maaaring maging mapanganib na estranghero. Ngayon, kapag nakaupo ako sa bagong balkonahe ko at pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan, pinagninilayan ko ang mga aral na natutunan ko sa pinakamasakit na paraan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa pinaghahating dugo, kundi sa tunay na gawa at magkatuwang na pag-aaruga. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong nagpoprotekta sa iyo kapag ikaw ay mahina, hindi yaong samantala sa iyong kahinaan para sa kanilang sariling kapakinabangan. Minsan naiisip ko kung may mga palatandaan ba na dapat ay napansin ko nang mas maaga. Ngunit napag-alaman ko na kapag lubos tayong nagtitiwala sa isang tao, may tendensya tayong bigyang kahulugan kahit ang mga kahina-hinalang kilos sa pinakamabuting paraan na posible. Hindi iyon isang kapintasan sa pagkatao. Isa itong likas na katangian ng tao na sinasamantala ng mga mapanlinlang. At kayo, mga minamahal kong tagapakinig, naniniwala ba kayo na ang isang maliit na detalye ay kayang baguhin ng lubusan ang kapalaran ng isang tao? Sa akin, isang simpleng patak mula sa kisame ang nagbunyag ng isang sabwatan na sana'y magwawakas sa buhay ko. Minsan, ang kaligtasan ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar at ang pinakamalalim na pagtataksil ay nagmumula sa mga lugar na inakala nating pinakaligtas. Tinuturuan tayo ng buhay na dapat tayong manatiling mapagmatyag nang hindi nawawala ang kakayahang magtiwala at dapat nating pahalagahan ang mga tao batay sa kanilang mga gawa, hindi sa kanilang kaugnayang dugo sa atin.